Noong mga unang araw ng Nobyembre, nagkaroon ng kaguluhan sa Moscow. Makikita mo ang tunay na sitwasyon sa kabisera ng Russia. Ilang beses na nagkaroon ng pagkawala ng kuryente at brownout. 30,000 tao ang nawalan ng kuryente. 10% ang ibinaba ng boltahe sa buong lungsod. Pero hindi ito aksidente o teknikal na aberya. Ukraine ang may gawa nito. At ito pa lang ang simula ng isang estratehiya na hindi kayang pigilan ng Rusya. Sinusubukan ng Ukraine ang isang estratehiya na mas epektibo kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Mula pa noong simula ng 2024, inaatake ng mga drone ng Ukraine ang mga repinerya ng langis ng Rusya at hindi lang ito isa o dalawang biglaang pag-atake. Sa pagtatapos ng Oktubre, 21 sa 38 pinakamalalaking repinerya ng Rusya ang tinamaan. Nagresulta ito sa pagkawala ng halos 40% ng kapasidad ng pagre-refine ng bansa. Para malaman mo ang ibig sabihin nito, ang mga repinerya ay ginagawang gasolina at diesel ang krudong langis na araw-araw ginagamit ng mga tao. At heto ang mahalagang detalye, hindi lang isang beses umatake ang Ukraine sa isang refinerya at tapos na. Paulit-ulit nilang inaatake ang parehong mga refinerya. Ang mga lugar tulad ng Novokubishevsky, Ryazan at Saratov ay ilang beses tinamaan sa loob lang ng ilang linggo. Tuwing inaayos ng Russia, sinisira naman ito ng Ukraine. Isa itong estratehiya na may iisang layunin, pahinain. At ang mga resulta sa Russia ay agad na nakita. Halos 60 rehiyon ng bansa ang nakaranas ng kakulangan sa gasolina. Sa inangking Crimea, naging sobrang kritikal ng sitwasyon kaya napilitan ang mga autoridad na limitahan ang pagbili ng gasolina sa 20 litro bawat tao. Nagdulot ito ng takot, mahahabang pila sa gasolinahan at pagnanakaw ng gasolina. Sa ibang rehiyon, tumaas ng 49% ang presyo ng gasolina mula Enero hanggang Oktubre. Pero dito, nagsisimula maging interesante ang lahat. Para subukang lutasin ang problema sa gasolina, niluwagan ng gobyerno ng Russia ang mga patakaran at pinayagan ang mga refinery na ihalo ang kerosene sa summer diesel para makagawa ng winter diesel. Mukhang matalinong solusyon, di ba? Mali. Naubos nito ang mga stock ng kerosene at ngayon ay nahaharap ang Rusya sa posibleng krisis sa gasolina ng eroplano. Ang Rusya ay nakakalikha ng bagong problema sa tuwing nilulutas ang luma. Kaya ang mga pag-atake sa mga refinery ay gumagana ng perpekto. Ang Rusya ay dumaranas ng pagkalugi sa ekonomiya, ramdam ito ng mga tao at bumaba ng mahigit 23% ang export ng gasolina noong Setyembre. Aprobado na ang estratehiya at doon nagpasya ang Ukranya na palawakin pa ito. Nobyembre may nagbago. Hindi tinalikuran ng Ukranya ang pag-atake sa mga refinery, pero nagdagdag sila ng bagong target sa listahan, ang power grid ng Rusya. At hindi ito maliit na pagbabago. Ipinapakita ng mga numero ang pagbabagong ito. Ang sunod-sunod na atake ng mga drones at missile ay nakatuon sa infrastruktura. Madaming lugar sa bansa ang nagdidilim. Noong Agosto at Setyembre, 10% lang ng mga atake ng Ukranyano ang tumama sa elektrikal na infrastruktura. Mula Oktubre 13 hanggang Nobyembre 5, tumaas ito sa 38%. 29 na pag-atake sa elektrikal na infrastruktura mula sa kabuuang 76. Hindi ito nagkataon lang, isa itong estratehikong pagbabago na sinadya. Pero sa huli, bakit nga ba inaatake ang electrical na network? Bakit hindi na lang direktang targetin ang mga planta ng kuryente? Dalawang praktikal na dahilan ang sagot dyan. Una, mahigpit ang seguridad sa mga planta ng kuryente. Napakataas ng posibilidad na mapabagsak ang isang drone ng Ukraine bago pa ito makarating sa target. Pangalawa, 18% ng kuryente sa Russia
ay mula sa nuclear energy. Ang pag-atake sa isang nuclear plant ay maaaring magdulot ng napakalaking sakuna. Ayaw ng Ukraine na magdulot ng nuclear na sakuna. Gusto lang nitong magdulot ng mga brownout. Kaya, imbes na ang mga planta ang targetin, inatake ng Ukraine ang mga nagkokonekta sa mga plantang ito papunta sa mga syudad. Mga subestasyon ng kuryente at mga high voltage na transformer. Ito ang mga kagamitan na nagko-convert ng kuryente sa iba't ibang boltahe at nagpapahintulot na maipadala ito sa buong bansa. Kung wala ang mga ito, hindi makakarating ang enerhiya mula sa planta kahit gaano pa ito karami. Isipin mo ito parang kalsada. Kahit pinakamagandang sasakyan ang meron ka, kung sira ang daan, hindi ka makakarating. Ang subestasyon at transformer ang daan ng kuryente. Alam mo ba kung ano ang mas nakakatawa rito? Ito mismo ang manual na ginamit ng mismong Rusya laban sa Ukranya. Kumpirmado ng pagsusuri ng Kongreso ng Amerika na karamihan sa mga pag-atake ng Rusya laban sa Ukranya ay nakatutok sa mga subestasyon at transformer. Ginagantihan lang ng Ukranya sa parehong paraan. At ang paulit-ulit na pag-atake sa mga subestasyong ito ay may saysay lang kung hindi kayang ayusin agad ng Rusya ang mga ito. At dito nagiging talagang interesante ang kwento. Tingnan natin ang isang kaso para mas maintindihan kung paano ito gumagana. Ang subestasyon ng Vladimirskaya sa rehiyon ng Vladimir ay isa sa pinakamahalagang pasilidad sa lugar. Mayroon itong naka-install na kapasidad na 4,000 at 10 megavolt ampere at nagsisilbing sentrong punto para sa iba't ibang linya ng transmisyon ng kuryente mula 100 at 10 hanggang 700 at 50 kilovolt. Ang subestasyong ito ay nagpapasa ng kuryente mula sa 3 pinagkukunan na nagbibigay enerhiya sa mahigit 700 at 50,000 tao. Isa ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng kuryente para sa kalakhang Moscow. Noong Oktubre 31 inatake ng mga drone ng Ukranya ang subestasyong ito. Agad ang naging resulta. 30,000 tao ang nawalan ng kuryente at nagkaroon ng 10% pagbaba ng boltahe sa buong Moscow. Halos walang depensa ang mga Ruso sa pasilidad na ito. Ang mga drone ay nakaharap lang ng kaunting magaan at kalat-kalat na anti-aircraft na putok. Iyon lang yon. Isang pasilidad na nagbibigay ng kuryente sa daan-daang libong tao ay halos walang proteksyon. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. 4 na araw lang ang lumipas, muling inatake ng Ukraine ang parehong subestasyon noong gabi ng ika-4 hanggang ika-5 ng Nobyembre. Kahit inayos ng Russia ang subestasyon noong linggong iyon, nasira rin ang ginawa nila. Paulit-ulit itong nangyayari sa iba pang pasilidad sa bansa. Ngayon, siguro nagtatanong ka kung bakit hindi na lang agad inaayos ng Russia ito. Bakit napakadestruktibo ng mga ataking ito? At dito natin natuklasan ang tunay na kahinaan na nadiskubre ng Ukraine. Ang mga high voltage transformer ay hindi basta-basta nabibili sa tindahan. Sila ay napakalalaking kagamitan, sobrang komplikado at mahal. Milyon-milyon ang halaga ng bawat isa. At ang paggawa ng isa lang ay tumatagal ng 18 hanggang 24 na buwan. Sa mas komplikadong kaso, pwedeng umabot ng 4 na taon. Tama ang narinig mo. Mga taon para makagawa ng isang transformer lang. Ngayon, may malaking problema ang Rusya dahil hindi kayang gawin ng kanilang mga pabrika ang mga modernong high voltage na transformer na ito. Ang industriya ng transformer sa Rusya ay halos natitirang bahagi na lang ng Unyong Sobyet. Ang mga pabrika ay mula pa noong dekada 1,900 at 50 hanggang 1,900 at 70. Kaya nilang gumawa ng maliliit na transformer para sa gamit sa bahay. Pero pagdating sa mga higanting transformer na may 500 o 700 at 50 kilovolts na sumusuporta sa pambansang grid, wala talagang kakayahang industrial ang Rusya. Sa mga dekada, inaangkat ng Rusya ang mga transformer mula Europa at Hapon. Dahil sa sanksyon ng kanluran matapos salakayin ang Ukraine, nagsara ang mga daluyan nito. Hindi na nagbebenta ang Europa, hindi na rin nagbebenta ang Hapon. At ang mga sanksyon ay humaharang din sa mga kritikal na bahagi na kailangan para gumawa o mag-ayos ng mga transformer na ito, tulad ng mga microelectronic.
integrated circuit, at mga advanced na materyales. May isang kwento na perpektong nagpapakita ng problemang ito. Ang pabrika ng power machines Toshiba sa St. Petersburg ay isa sa mga pinakamodernong pasilidad sa Russia para sa mga transformer. Noong 2024, kinailangan nilang itigil ang paggawa ng 3 high-voltage transformer. Bakit kaya? Ang mga espesyal na bahagi ng insulation ay naipit sa customs ng Turkey. Tama yan, Turkey, isang bansa na may ugnayan sa Russia. Kung di nga makakuha ng pyesa ang Russia mula Turkey, lalo na sa kanluran. Ngayon, halos umaasa na lang ang Russia sa China. 8–90% ng mga kritikal na elektronikong bahagi ngayon ay galing na sa China at Hong Kong. Nailagay ng Russia ang sarili sa posisyong may iisang pinagkukunan para sa mahalagang bagay. At alam ito ng Ukranya, pero mas malalim pa ang estratehiya ng Ukranya. Hindi lang ito tungkol sa pag-atake sa grid ng kuryente. Ang Ukranya ay gumagamit ng tinatawag nating estratehiya ng 2 sabay na atake. Sa kaliwang kamay, patuloy silang umaatake sa mga refinerya. Pinuputol ang kita ng Russia sa pamamagitan ng pagbaba ng export at lumilikha ng mga problemang logistical dahil sa kakulangan ng gasolina. Sa kanang kamay naman, inaatake nila ang power grid. Pinuputol ang supply ng kuryente sa mga pabrika ng bala at iba pang pasilidad na pang-industriya. Kasabay ng pagpapahina sa moral ng mga sibilyan na nawawala ng ilaw at pampainit. Ang 2 ataking ito ay perpektong nagtutulungan. Kung walang gasolina, hirap ang transportasyon. Kung walang kuryente, tigil ang produksyon. Pag nawala ang 2, humihina ang suporta ng Rusya sa digmaan at nagdududa na ang mga tao sa halaga ng labanan. Gusto mo bang malaman ang pinakanakakatawang parte ng kwentong ito? Sa huli, kung ang mga kritikal na subestasyon na nagbibigay kuryente sa buong mga lungsod ay halos walang depensa. Saan nga ba eksaktong nakalagay ang pinakamagagandang sistema ng depensa sa himpapawid ng Rusya? Well, ginagamit ang mga ito para protektahan si Putin. 7 sistema ng Pantsir S-1 at isang sistema ng S-4 na raan ang natukoy na nagpoprotekta sa personal na tirahan niya sa Balday. Tama, mas matindi ang depensa sa bahay ng presidente kaysa sa mga pambansang estratehikong pasilidad. Maaaring mawala ng kuryente sa Moscow pero protektado ang bahay ni Putin. Kapag may pag-atake, sinusubukan ng opisyal na naratibo ng Russia na paliitin ang pinsala. Madalas ilarawan ng mga gobernador ng rehiyon ang mga pagsabog sa mga subestasyon bilang resulta ng pagbagsak ng mga debris mula sa mga drone na di umano'y napabagsak. Pero hindi tumatagal ang bersyong ito kapag nagpo-post ang mga mamamayang Ruso ng mga video sa social media na nagpapakita ng mga pasilidad na nasusunog at ang kanilang mga lungsod na nasa dilim. Ngayon, siguro nagtatanong ka, paano nagagawa ng Ukraine na atakihin ang mga target na malalim sa loob ng Russia? Paano ito posible? 2 sagot dyan. Una, ang Ukraine ay gumawa ng mga long-range drone tulad ng Bobber sa sarili nilang bansa. Ang mga drone natin mo ay nasaya naman. Drone na ito ay may first-person view na tumpak ang gabay. At nagdadala ng KZES, says na pampasabog na partikular na dinisenyo para magdulot ng pinakamalaking pinsala sa mga infrastruktura. Pangalawa, at ito ay ibinunyag ng pahayagang Financial Times. Ang Estados Unidos ay nagbibigay ng mahalagang intel para sa mga pag-atake. Ang Ukranya ang pumipili ng mga target, ngunit ang Estados Unidos ang nagbibigay ng mahahalagang datos. Pagsusuri sa kahinaan ng mga target, pinakamainam na ruta ng paglipad, taas ng lipad at tamang oras para isagawa ang mga pag-atake. Dahil dito, naiiwasan ang depensang panghimpapawid ng Rusya. Ang Estados Unidos ang nagbibigay ng direksyon para makalusot sa depensa ng Rusya, habang ang Ukranya ang nagmamaneho. Isa itong mahalagang pangyayari dahil kinukumpirma nito sa publiko ang malalim na pakikialam ng mga kaalyadong kanluranin sa mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Rusya. At ipinapaliwanag kung bakit napaka-epektibo ng mga drone ng Ukranya sa pag-iwas sa mga depensa.
at tamaan ang eksaktong mga punto ng kahinaan. Samantala, dumarating ang taglamig sa silangang Europa at sa panahong ito, maaaring bumaba ang temperatura hanggang -10 degrees Celsius. Kung walang kuryente para sa pagpainit, hindi lang ito abala, kundi isang tunay na banta sa buhay ng mga tao. Ang Pangulong Ukranyano, Volodymyr Zelensky, ay nilinaw ito noong Oktubre. Hindi nauunawaan ng mga Ruso ang halaga ng lahat ng mga gawaing ito, ng mga brownout, ng lahat ng paghihirap na nararanasan at tinitiis ng mga tao sa Ukraine sa panahon ng digmaang ito. Dapat maramdaman ng Rusya ang presyo ng mga aksyong ito. Gumaganti ang Ukraine sa pagtama sa mga target na militar at pasilidad ng enerhiya na nagbebenta ng kanilang yaman. Ibinebenta ng Rusya ang kanilang mga yamang enerhiya at pagkatapos ay ginagamit ang perang iyon eksklusibo para sa digmaan. Dahil dito, gumagawa ng ganap na makatarungang mga hakbang ang Ukraine. Tulad ng nakikita mo, hindi lang ito isang estratehiyang militar, ito ay isang mensahe, isang pagpapakita na ang digmaan ay may mga epekto para sa lahat, hindi lang para sa mga Ukranyano. Layunin nitong ipadama sa mga mamamayang Ruso ang tunay na halaga ng digmaang sinimulan ng kanilang pinuno. Sinimulan ni Putin ang digmaan sa pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng Ukraine para sirain ang moral ng mga tao. Malinaw ang estratehiya ng Russia, gawing napakabrutal ng taglamig sa Ukraine upang mapilitan ang bansa na sumuko. Ngunit laban sa lahat ng inaasahan, hindi sumuko ang mga mamamayang Ukrainian. Nag-adapt sila, nanindigan at ngayoy lumalaban pabalik. At natuklasan ng Ukraine ang isang bagay na hindi inaasahan ni Putin. Isang kahinaan na hindi kayang depensahan ng maayos, na hindi agad-agad maaayos, at hindi rin mapapalitan ng walang tulong mula sa mga bansang hindi natutulong. Habang pinoprotektahan ni Putin ang kanyang mga palasyo, gamit ang pinakamahusay na depensa, nagdurusa naman sa lamig at dilim ang kanyang mamamayan ngayong taglamig. At sa bawat transformer na nasisira, sa bawat subestasyon na nasusunog, ang tanong na natitira ay, sulit nga ba talaga ang lahat ng ito? Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba, ang estratehiyang ito ng Ukraine ay talagang makakapagpuwersa sa Russia na pag-isipang muli ang digmaan? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung interesante ang video, ibahagi ito sa kakilalang kailangang maintindihan ang nangyayari sa digmaan. Mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa susunod.